Ka-Coffee, ang apat po nating kababayan ay nabihag yan, Ka-Coffee, diyan sa Iran, no? At hindi pa rin po sila kasalukuyan, hindi pa rin po sila napapalayan o nababalik sa Pilipinas. Pero patuloy po ang pag-aksyon ng gobyerno dito para agad pong mapauwi na o makuha na mula sa otoridad ng Iran itong mga kababayan nating mga Pilipino na naipit dito. Actually, hindi lang ito yung first time na nangyari. Sa iba't ibang bansa, nangyayari ito, Ka-Coffee. Yung authority nila, yung nagsisis doon sa, o nag-hijack, yung term nila, no? Nag-hijack doon sa mga cargo ships, no? Isa po sa kumikilos dito, itong si Tulfo, sa balitang ito ng Manila Bulletin, no? Tulfo in close contact with DFA, DMW for swift return of 4 Pinoy seafarers. Actually, wala na veto ito, Ka-Coffee. Natatandaan niyo may Magna Carta for Filipino seafarers, di ba? Alam ko na veto yan supposedly for signature na ni PBBM yan, pero na veto, may mga provisions diyan na kinakailangan baguhin, no? Pero sana ang pinupunto dito ni Tulfo, naintindihan naman natin ang pinupunto dito, kung nag-i-exist na itong Magna Carta na ito para sa mga seafarers, mas mapuprotektahan sana yung mga kapwa natin mga marino. Yun sana. Ang problema, hindi pa po, wala pa po yan, hindi pa po yan batas. Pero anyway, hanggang wala pa po yung batas na yan, of course, di naman pwedeng pabayaan ng gobyerno ng Pilipinas itong ating mga marino. Sabi ng Manila Bulletin, Senator Raffy Tulfo has said on Wednesday, ngayong araw din po yan, April 17, that he is in close coordination with the Department of Foreign Affairs, ang DFA, no, at ang Department of Migrant Workers, o DMW. Laway ko tumatalsik parang may sariling buhay regarding the safe return of the 4 Filipino seafarers aboard the Portuguese vessel MSC Aris. Ito, ilang araw na itong nasa balita, Ka-Coffee. Ito yung barko na yan, yung MSC Aris, yan po yung hinijack, yung kanilang term dyan. Sinis po yan ng Iranian Authority. Si Tulfo, bilang chairperson po ng Senate Committee on Migrant Workers, siyempre kasi baka sabihin na iba, may pala naman si Tulfo dyan trabaho niya yan, Ka-Coffee. Siya ay ang chairperson itong Committee on Migrant Workers. Kung baka may direct link pananagutan siya dito. Kaya tinututukan niya itong kaso na ito. Kinumpirma niya po that DFA officials have met with the Iranian ambassador to the Philippines, His Excellency Youssef Ismail Zadeh, who affirmed that the 4 seafarers will soon be repatriated. Yun naman ang maganda dito, Ka-Coffee, kasi naman tayo parte ng away nila di ba? Nadamay lang yung mga Pilipino dito, itong mga Filipino seafarers. Nangako naman, Ka-Coffee, itong Iranian ambassador na i-repatriate na itong 4 na mga Pilipino na nabihag din po dyan sa Iran. Patuloy ako nakamonitor at nakikipag-ugnayan sa DFA at DMW para masiguro makakauwi ng ligtas sa bansa ang mga kababayan nating marino. Dagdag po ni Tulfo, sa kasalukuyan ay in close contact na ang DFA at DMW sa pamilya ng mga marino at sa manning agency. May konting background tayo dito, Ka-Coffee, sa mga seafarers, no? Kasi naging parte din tayo ng training, no, para sa mga marino. At halimbawa sa isang agency, parang sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Hindi mo agad-agad pwedeng ilabas yung mga balita na nabihag o kung ano-ano man yan. Ito basic ito kontakin nyo muna itong pamilya. At definitely on process naman yan, tama naman yung naging hakbang nila dito at hindi naman natin alam kung sino-sino yung identity. Wala naman pinangalanan dito kung sino itong mga apektado na itong marino at na-inform na ang kanilang mga pamilya dito. At maganda yung assurance dito ng Iranian ambassadors ng Iranian ambassador na marirepatriate din yung kababayan natin dito. Sabi po ng DMW, inaasahang magsusumite agad ang manning agency na MSC Crewing Services Philippines Incorporated na nag-recruit sa mga marino ng official report sa nangyari. Kaya dito ang problema, kapag halimbawa ikaw tawag dyan, TNT, pag nagkaroon ng mga ganitong sitwasyon, kawawa yung pamilya mo na maiiwan Hindi alam kung kanino lalapit. Kasi, halimbawa, direct hire, no? Kaya sa mga kababayan nating OFW, huwag talagang papatol sa mga illegal recruiter Kasi pagdating sa mga ganitong sitwasyon, kanino ka lalapit? Di ba, illegal recruiter yan. Nagtatago na yan. Wala ka na makukontak dyan. Doon sa mga marino, bibihira naman yung cases ng mga illegal recruiter sa mga marino, no? Pero sa ibang mga profesyon, sa ibang bansa, marami mga illegal recruiters. Swertihan kasi yan May mga tao, may mga kababayan tayo, siniswerte, pero marami din ang
minamalas, di ba? Kaya ingat tayo ka-coffee sa mga illegal recruiters. Huwag isugal. Lalo, ibang bansa yan eh. Hindi natin teritoryo yan. Kawawa ka. Kawawa rin yung pamilya mo na may iwan mo dito sa Pilipinas kasi imbes na umasenso yung buhay mo, inapahamak ka pa, di ba? Dahil sa illegal recruiter. Bilang SOP, kasi para sa mga ganitong insidente, responsibilidad ng manning agency, alisunod sa batas, na magsumite ng opisyal na ulat sa loob ng 5 araw bago ang pangyayari. DMW also confirmed that the 4 seafarers were already able to talk to their respective families here in the country. Mabuti naman, ka-coffee, no? And usually, hindi mo nila sinasaktan. Usually, hindi nila sinasaktan. Hindi ko lang alam sa case na ito, ka-coffee. Meanwhile, sinabi po ni DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak that they are making necessary representations with the International Bargaining Forum to classify the Strait of Hormuz located dyan po sa waters of Iran and Oman as a high-risk area to strictly monitor every passing ship dyan po sa area. Actually, yan ang mahirap ka-coffee, no? Yung mga daan na kasi na yan yung route na tipid eh, no? Mas makakatipid kung dyan ka dadaan. Kasi kung hindi ka dyan dadaan, iikot ka. Ilang araw ang kakailanganin mong gugulin para sa pag-ikot. Siyempre, gasolina, tataas yung cost niyan, yung bagay, tataas din. Apektado na, damay-damay na. The IBF is the global forum of International Transport Workers Federation and international maritime employers that promotes policies for the global safety and welfare of seafarers. Nakalulungkot ka-coffee itong nangyayari sa ating kababayan. Ang Magna Carta of Filipino Seafarers ay magbibigay ng karagdagang proteksyon. Ito yung sinasabi natin kanina eh. Kung merong Magna Carta, di ba? Dagdag na proteksyon sa mga marinong Pinoy tulad ng karapatan sa ligtas na paglalayag sa mga high-risk area. Agarang tulong sa panahon ng trahedya, dulot ng terorismo at karapatan ng kanilang pamilya na mabigyan ng wasto at napapanahong impormasyon tungkol sa kanilang estado, lalo na pag sila'y nalalagay sa alanganing sitwasyon. Buti na lang, walang napatay pa dito ka-coffee, buhay naman pa. Pero siyempre, kung ikaw ay kamag-anak, isa sa mga kamag-anak nito, malaking problema ito ka-coffee, no? Malaking pasanin din niya sa pamilya. Kahit paano itong Magna Carta, makatulong, agarang immediate help yan para sa ating mga kababayan. So sana ka-coffee, makalaya na o ma-repatriate na itong ating mga marino na nabihag po, seized ka-coffee ng Iranian authority. Anyway, ano sa inyo dyan ka-coffee? Sige, comment your opinion dyan sa ating comment section. Sige, basahin ko yung mga komento. Pwede pagpasensyahan, pero ito, balik tayo kay Alvarez sa issue ni Alvarez. Pwede pagpasensyahan, pero tuloy ang parusa kay Alvarez. Susubukan mo ang susubukan mo ang admin ni PBBM, sampulan nyo siya kung papaano magrespeto. O hindi dapat pag sorry, absuelto ka na, di ba? Hindi pwedeng ganoon. Kailangan mong managot, di ba? Kasi accountable ka diyan eh. Hindi pwede. Ibig sabihin hindi absolute yung kalayaan. Dapat may control din kasi minsan pag sumusobra, nakakasama makakapamahamak din yung ginagawa ng mga taong ito. Purple Home TV, hi ka-coffee, new subscriber mula sa Cabanatuan City, dyan po sa Nueva Ecija. Pa-shoutout po sa inyo. Ay, Purple Home TV, ayan, ang ganda na pangalan ha. Happy viewing po sa inyo dyan. Watching from Cyprus, hello, malala po sa stage 4 cancer ang DDS, lalo na sila Baduy, Maharlika, Tambucho, Elepante, Roque. Grabe naman sa Tambucho at Elepante yan. Maria Bitong. Team replay na naman ako nito, sabi ni Guadalupe Tanya. Okay lang yan, ka-coffee. Sabi ni Andre. Ito si Andre, buhay na naman si Andre, ka-coffee. O yan, mga ka-coffee natin nakikinig. Buhay na naman si Andre. Ikulong nyo na si Digong at Alvarez. Wala pa, hindi mo naman pwede kulong eh. Di ba? Sabihin nyo na naman eh. Martial law na naman yan eh. Hindi pwede eh, wala pang kaso. Bakit may kukulong, di ba? Nag-iisip ang administrasyon na ito. Hindi mo basta-basta ulihin yan. Hindi bumalik sa kanila yan. Nag-backfire sa kanila yan. Nag-iisip ang administrasyon. Paano mo ikukulong si Digong? Anong kaso niya? Sampahan mo na ng kaso. Ma-discover, may probable cause. Yan, serve ng warrant of arrest. Ganon din kay Alvarez. Kung gusto niyo yan, gusto mo yan, Andre, hintay lang. Di ba? Dapat masampulan niyang si Alvarez ka-coffee yan. Jing Florento. Dapat, no? At yan ang panawagan ngayon. Sampulan na yan. Sample. Dapat i-expel si Alvarez kasi congressman pa naman, bastos pa.
partida, pinapasahod pa ng mga Pilipino. Abogado na yan. Correct. Diba? Yun ang nakalulungkot yan. Reservist pa yan, ha? O siya, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo. Kay Elazar Kinahon, shoutout po sa inyo sa Facebook. Mel Buted, shoutout na sa kikinig din po sa atin. At sa mga ka-coffee natin na nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, ha? Like and follow sa ating Facebook page. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe. Baka di pa po kayo nakasubscribe. At attendance check, baka hindi pa kayo nakapag-attendance, click lang po yung like dyan sa YouTube. Alright, thank you everyone sa mga sumama sa akin. Good night po sa inyo. Alas 11:03 na po ng gabi. April 14, 2024. Alright, paalam po sa inyo yung mga late pumasok. Team replay na lang muna. Good night everyone. Bye-bye.